sino ba si Attorney Christine Ferrer at ano ba, no? Yung background, etc. Tayo ho kasi mga kababayan ay nagsaliksik tayo. Pagkatapos nung narinig ko, nakita ko, napanood natin mga bossing, yun pong mga video, no? Yun pong mga impeachment, yung pong mga sinasabi ni Attorney Christine Ferrer, mga boss chief sir, sabi ko, makita nga yung background, ma-check nga yung background. Noong attorney na nagpasikat ng misleading question is allowed. Tinignan ho namin mga kababayan. At una nga pong nakita ko mga boss chief sir, pagbukas na pagbukas ko po ay eto, no? Sino daw po si Miss Christine Ferrer? At actually, eto yun sa impeachment. Oh, nagtanong pa ho ako kung eto ba tama ba yung Christine Ferrer na nakita natin? Ayan, sabi ko partners naman, ayan. Mukhang parehas. Mukhang iisang Christine Ferrer naman po yung nakita natin. Sabi ni Kate Marie, nilito lang ni Ferrer ang witness between purchase of information and payment of rewards. No? Dito naman ako nalilito, mga kababayan. Kung alin ba ang tama dito? Kasi tingin ko, ito yung tunay. Ito, sige. Game. Tama. Sabi ni Ma'am Beth De Jesus, tama daw. Nalito ako kasi hindi magkamukha ho, mga bossing. Partners, hindi ko din pala mabasa ito. Hindi, meron mas maganda yung sa Rappler. Meron mas maganda yung sa Rappler. Pero nakita ko lang ho ito, parang biglang parang ito yung naka-picture sa Lazada, tapos ito yung dumating na order sa inyo. Ngayon, puntahan natin. Mas maganda ho yung sa Rappler, mga kababayan. Nakita ko ho, who is Christine Ferrer among Sara Duterte's lawyer in her trial. At ito nga po, mga kababayan. Kasi talagang expected versus reality ang putek. Hindi. Kasi talagang napatanong ako, sino ba si Christine Ferrer? Biruin nyo po mga kababayan. Sa mga DDS, ito ang napapansin ko. Lalo doon sa mga lawyer nila. Ha? Una, si Rodante Marcoleta. Nakapagtala ho yan ng kauna-unahan, mga bossing. Kauna-unahang lawyer na nakapagpakulong sa kanyang sarili. Rodante Marcoleta. Ikalawa po, Jimmy Bondoc, mga boss chief sir. Mga lawyer po ito ng mga DDS. Ikalawa po, si Jimmy Bondoc, mga kababayan. Siya naman po ang nagpauso ng ang lawyer po o ang abogado ay pwedeng tumanggap ng warrant of arrest ng aarestuhin po, mga bossing. Dahil yan yung binanggit niya, sinabi niya doon kay Bato de la Rosa. Nandito naman po kaming mga lawyer. Di ba? Iba sila. Ngayon naman po, ito, lawyer naman po ng depensa ni Sara Duterte, nakapagtala naman po, mga kababayan, ng kauna-unahang lawyer na naringgan ko na misleading question ay approved or allowed, mga bossing. Kaya napatanong ako, sino ba siya? Ano ba background niya? At ano ba talaga? Sabi dito, who is Christine Ferrer among Sara Duterte's lawyer in her trial daw po, mga kababayan. Okay, basahin ko Ayun. Ferrer, also a certified public accountant, is taga Mindanao pala, is a Mindanaoan lawyer who graduated from the Ateneo de Davao University. No, universidad. Sabi ko sa inyo, yung mga yan matatalino. No, kaya lang po, yung ipinagtatanggol nila at yung laban nila ngayon ay napakahirap pong ipagtanggol, mga kababayan. Napakahirap pong ilaban, mga bossing. Kaya nga po, kung makikita mo yung mga depensa ni Sara Duterte, puro na lang po, pang-uulit, panglilito, tsaka yung pambabarubal na lang po doon sa prosecution. Ikaw ba naman makarinig ka nung mga objection nila? Objection, Your Honor. Bakit? Masyado pong mabagal yung pagsasalita. Hindi mo alam kung tapos na. No? Objection, Your Honor. Madami pong post o putol yung sinasabi ni Atty. Legutan. Hindi mo alam kung tapos na o hindi pa.
Di ba? Objection, Your Honor. Big. Walang ano daw po, walang ekspresyon mga sinasabi ni Attorney Legutan. Tapos dumating na tayo sa punto na eto na nga po mga kababayan, pati yung mga misleading question allowed na. Sabi ni Lolo Yul ng Miami, paggawa kaya kayo, Boss Mark, ng t-shirt, no? Ferrer Rules of Court. Sa likod nakalagay ang misleading question is allowed. Ako, ang layo kasi ng Pilipinas. Alam nyo, dito sa isla ng Cayman Islands, mahirap pong kumilos ng mga ganyan eh. Kaya po yung mga pro-gov natin, ay, sorry nalimutan ko dahil sa sobrang busy. Sino ba yung mabibigyan natin na isa na pro-gov dahil nakasagot doon sa sagot? Meron kasi tayong 10 na ipamimigay na pro-gov na t-shirt ho, mga kababayan. Pag kayo ay subscriber dito sa ating channel at kayo ay napili namin doon sa mapagbibigyan ng pro-gov na t-shirt po, mga kababayan. Gawa na po iyon, no? Medyo nabibisi lang ang inyong lingkod kaya hindi maasikaso. Ang dami ho kasi talagang ginagawa, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Marge, nasisira integridad pag nasama sa kulto ni siya. At yan naman din po talaga, mga boss Chipamo, sir. Biruin mo, ang ganda-ganda ng trabaho, ang ayos-ayos ng reputasyon. Pag nasama sa kanila, pag tinanong mo, ano ang nagawa ni Sara Duterte? Biglang wala na eh. Hindi na makasagot eh. Pero kapag kayong talagang magdedebate, ready. Itsurang kayang-kaya yung debate. Pero pag tinatanong mo na, tanongin mo lang, ano at bakit hindi dapat ma-impeach si Sara Duterte? Nangangamote na ho? Napapakamot na ho sa ulo, mga kababayan, di ba? O, game. Christine Ferrer's latest role is to defend Vice President Sara Duterte in her impeachment trial at the Senate. Naging sikat ho kasi agad siya eh. Instant celebrity, mga boss Chipamo, sir. Pero, yung kasikatan na hinahangad niya, sa iba ho nakuha. Nakuha dahil doon sa pagtugon niya ng misleading questions is allowed sa club nun. Bibuin mo, tatatak sa iyo yun. Oy, si misleading question. No, oy, nandiyan na, makasabay mo, ano, hi, misleading question. Ano kaya ang gagawin at ano kaya ang sasabihin sa iyo, no? Pag binalikan ka, Pereira, Certified Public Accountant, CPA, and a lawyer, is one of the Vice President 16 Defense Counsel, same as the other most of Duterte's lawyer, came from the Fortune, Narbasa, and Salazar. Talagang mabigat po yung mga lawyer na yan. Talagang mabigat po yan at hindi po basta-basta ang mga presyo ng mga lawyer na yan, mga kababayan, ha? Ano po, Fortune, Narbasa, Salazar. Oh. Pero yun nga po, uulitin ko. Mabigat po kasi yung laban nila. Mahirap yung laban ho nila, mga boss Chipamo, sir, no? Biruin mo, kahit saang paikot-ikot, gamitin mo yung mga materyales ng prosecution, gamitin mo yung materyales ng depensa. Wala kang kapupuntahan eh. Doon pa din ang bagsak mo eh. Na hindi maipaliwanag yung pera ng bayan kung saan ginamit ng Vice Presidente po, mga bossing. Kaya tingnan nyo po, nagpapaikot-ikot sila at pinapatagal nila, mga kababayan, mga boss Chipamo, sir, dito po sa mga teknikalidad. Ayaw nilang rektahin na o doon. Pagkatapos nung i-withdraw yung 125 million na pera, saan na pumunta? Ang tagal nun. Yun ang hinihintay ko ho, mga bossing. Yun yung dapat na pinupunto na po, mga kababayan. No? So, game. She first took the floor on August 5 and opposed on behalf of the defense the prosecution request to stipulate or agree to some commission to audit documents being used for a trial. Your Honor, ito yung sinabi niya. Your Honor, we cannot stipulate on that because we are not from COA. So we are not privy, Your Honor, to any of the resolution to memoranda that were issued with respect to the assignment of their employees, Your Honor. At saka, ang tanong ko din bakit ito kaya yung itinapat kay Atty. Lorna Kapunan? Sige nga, pakitanong nga, baka meron dyan, bakit ito yung itinapat
kay Attorney Lorna Kapunan. Pwede naman yung iba. Meron silang ano eh. Meron silang fortune eh. Nakalimutan ko kung ano yung ano eh. Nakalimutan ko kung ano yung apelido. Sabi ni Mameta Express, pautang ako host pag matanggap mo na yung pera. Ay oo, a 24, a 24 ng ano ng Agosto, no? Yan, matatanggap na natin yung pera, no? Galing kay YouTube. Galing kay YouTube. 'Di ba? Ngayon, balik tayo. Nagtataka ako kasi meron namang isang matandang fortune na pwedeng itapat dito kay ano eh, kay Attorney Lorna Kapunan. Bakit etong si Christine ang itinapat kay Lorna Kapunan? Ngayon po, nangangamote po mga kababayan. 'Di ba? Halos malukot na nga po yung muka, mga boss chief amo sir. Maipagtanggol lang ang Vice Presidente. Ngayon po, isa pa, sa ipagtatanggol niya ay ang kanyang sarili. Bakit po, mga kababayan? Biruin mo, kalat na kalat nga sa social media, kalat na kalat sa buong Pilipinas, yung kanyang sinabi na misleading question ay approved or allowed. Di ba? Ngayon, eto, pakinggan ho natin mga bossing. Yung mga pagtatanggol, syempre ipagtatanggol ng kanyang mga kakampi iyan. Si Christine Ferrer. At nangunguna po diyan si Attorney Sison. At syempre, papangalawa naman po mga kababayan, wala pong iba kundi si Attorney Poa. Baka mapangalawahan daw na batuhin ng laptop ng Vice Presidente.